Ako si Tala Rodriguez, 28 years old at 7 taon na kaming kasal ni Inigo bago ako nagdesisyong tapusin ang lahat. Kahit kailan hindi ko naman siya minahal ng kalahati lang. Minahal ko si Inigo ng buong buo. Kahit selfish siya, may pagka-possessive at madalas ay nasasakal na nga ako sa pagmamahal niya. Minahal ko siya kahit mahirap, kahit masakit. Pero may sakit ako. Isang kondisyon sa puso na unti-unting bumabawas sa oras ko sa mundo. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento ng buhay ko? Naghihiwa si Tala ng carrots nang biglang bumukas ang pinto mula sa hallway ng bahay. Nandito ka na pala. Hindi ka ba nag-check ng phone mo? Takang tanong nga ni Inigo. Hindi ka agad sumagot si Tala, tumiling siya at pinilit na nga lamang ng umiti. Nalubat yata eh. May gusto ka bang kainin? Magluluto ako ng paborito mong... Umiling-iling si Inigo. Hindi yun ang point. Sinabihan kita kanina na i-reschedule ang lunch meeting ko kay Mr. Vergara. Pero nakalimutan mo, Tala. Ha? Akala ko kasi itutuloy pa rin eh. Kasi hindi mo binanggit ulit. Pasensya ka na. Ganyan ka na lang palagi. Mahina sa instructions. Anong silbi ng pagiging independent woman mo kung simpleng schedule hindi mo maasikaso? Saad nga ni Inigo? Dahil sobrang dami rin niyang iniisip sa opisina. Naiintindihan naman ito ni Tala. Tumigil si Tala sa paghiwa. Napayuko siya habang pinipigilang manginig ang kamay. Hindi siya sumagot. Imbes kinuha na nga lamang niya ang isang kawali at nagsimulang painitin. Tsaka yung post mo kaninang umaga. Bakit ganun? It was a personal post. About sa sunrise. Wala namang kinalaman sa business mo. Saad pa nga ni Tala. Kapag asawa ka ng tulad ko, halos lahat ng galaw mo may kinalaman sa pangalan ko. Halos lahat ng galaw mo, inoobserbahan ng iba. Ayaw lang naman kitang mapahamak. Sa isip-isip nga ni Inigo. Maya-maya pa nagring ang landline. Kinuha ito ni Tala. Hello? Yes. Siya po to. Biglang binunot nga ni Inigo ang plug ng telepono. Wala tayong usapang tatawag-tawag ka pa sa mga taong hindi ko kilala. Sino yun? Kaibigan ko lang sa art group. Nag-imbita sa exhibit sa Quezon. Matagal ko na rin di sila nakikita eh. Pagdadahilan naman ni Tala. Art group? Sa lahat ng pwedeng pagkaabalahan doon ka pa talaga. Ibang taong hinahanap mo sa ganyan. Hindi ako naghahanap ng ibang tao, Inigo. Ang hinahanap ko lang sarili ko. Paglalaban naman ni Tala. Nagtamang tingin nila. Naging malamig ang tingin nga ni Inigo pero hindi kumalaw ang kanyang katawan. Tumalikod si Tala at tinuli nga ang pagluluto habang pinipigilan ng pagtulungan ng luha sa mga mata. Lumipas ang ilang araw mula ng huling pag-uusap nga ni Tala at Inigo sa kusina. Hindi na muling binanggit pa ni Tala ang art exhibit. Hindi na rin siya muling tinanong ni Inigo. Ngunit isang umagang payapa, habang busy si Inigo sa pagayos ng kanyang necktie, sa harap ng salamin sa kwarto pumasok si Tala. Bit-bit ang isang puting envelope. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Lumingon si Inigo at bahagyang nabigla sa formal nga na tinig ni Tala. Kinuha niya ang envelope, binuksan at binasa ang nilalaman. Saglit siyang natigilan. Napakunot noo si Inigo. Annulment? Tala, ano to? Joke ba to? Hindi ako nagpapatawa, Inigo. Biglaan? Wala man lang babala? Dahil lang ba sa maliit na tampuhan sa kusina? Umiling-iling si Tala. Hindi maliit ang paulit-ulit mong pagtrato sa akin na para bang empleyado mo ako sa halip na asawa. So ngayon kasalanan ko ang lahat. Anong gusto mong palabasin? Pinoprotektahan lang kita. Saad naman ni Inigo. Tinitigan lamang ni Tala ang lalaki. Hindi siya umatras at hindi rin umiyak. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin.
Hindi kita sinisisi, Inigo. Pero hindi na ako masaya. Hindi ako buo sa piling mo. At hindi mo kailangan unawain yun. Pero sana igalang mo. Tala, may kulang ba sa akin? Hindi ba kita sinusuportahan? Lahat naman binibigay ko sa iyo ah. Ginagawa ko lang to dahil gusto ko safe ka and secured. Oo, lahat ng bagay. Pinibigay mo pero hindi ka layaan na maging ako. Pagdadahilan naman ni Tala. Napaupo si Inigo sa gilid ng kama, hawak pa ang papel. Hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap. Parang bumangga ang ego niya sa pader ng katotohanang hindi niya kontrolado. May iba ka na ba? Biglang tanong nga ni Inigo. Ang totoo? Oo, mayroon. Sad nga ni Tala. Nanlaki yung mga mata ni Inigo. Sino? Sabihin mo sa akin. Ako. Ako yung iba. Matagal ko nang hindi kasama ang sarili ko, Inigo. Ngayon ko lang siya ulit nakita. At ayoko na siyang mawala. Pagdiriin nga ni Tala. Napatingin si Inigo sa asawang tila ibang tao nga sa harap niya. Ang Tala na palaging tahimik, palaging umaayon sa lahat ng gusto niya, naging malamig. Hindi siya nakaimik. Dahan-dahang tumayo si Inigo mula sa kama at nilapitan si Tala. Hawak rin ang envelope ng annulment. Hinawakan nito ang kamay ng asawa. Kung kaya pa nating ayusin to, ayusin natin, Tala. Huwag mong hayaang masayang ang lahat. At alam mo naman na nagiging protective lang ako sa'yo nang dahil sa mga nakaraan. Umiling-iling si Tala. Inigo, matagal ko nang sinubukang ayusin to. Pero pagod na ako sa kakapilit sa isang tahanang ako lang ang may pakiramdam na parang hindi pa rin ako sapat. Na kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako nagiging enough para sa buhay na gusto mo. May diing saad pa nga ni Tala. Nanginginig ang dibdib ni Inigo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pigilan. Pero wala nga siyang salitang maibuga. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niyang hindi niya kailanman pinakinggan si Tala. Tumalikod si Tala at lumabas ng kwarto. Naiwan si Inigo na tulala. Doon lang niya napansing nanginginig na ang kamay niya. Mainit ang sikat ng araw sa bintana ng maliit na opisina sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali sa Maynila. Nag-aayos ng mga dokumento si Tala sa bagong trabaho bilang administrative assistant sa isang art supply company. Payapa ang kanyang muka pero may bahay dito ng pagod. Maya-maya dumating ang supervisor niya na si Miss Del Rosario. Tala, okay ka lang ba? Maputla ka. Gusto mong magpahinga muna? Ayos lang po ako, ma'am. Medyo puyat lang po siguro. Alam na niyang hindi yun basta pagod lang. Ilang araw na nga siyang nilalagnat tuwing hapon, madaling mahilo, at may kakaibang pakiramdam sa sikmura. Nang sumapit ang lunch break, dumaan siya sa butika. Sa tapat ng building nagtanong siya sa pharmacist at bumili ng pregnancy test kit. Hindi siya sigurado. Ayaw niyang umasa. Ayaw niya ring matakot. Pero kailangan niyang malaman. Pag-uwi sa inuupahang maliit na studio-type apartment, dumiretso siya sa banyo. 2 guhit ang resulta. Hindi siya kaagad nakagalaw para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Buntis ako? Bulong nga ni Tala. Umupo siya sa sahig ng banyo, hawak pa rin ang test kit. Hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa. Isang bagong simula, isang bagong responsibilidad sa gitna ng katahimikan. Tumulo ang luha niya dahil sa daming emosyon na hindi na nga niya kayang pigilan. Anak, hinawakan niya ang tiyan at marahang niyakap ang sarili. Maaga pa lang naroon na nga si Tala sa coffee shop, malapit sa opisina. Nakaupo siya sa dulo ng malapit na bintana. Hinahalo niya ang kapeng, malamig na nangalahati nga, habang nakatitig sa envelope na dala niya. Ang back-up copy ng annulment papers. Maya-maya dumating si Inigo. Maayos ang bihis niya pero wala na nga sa ayos ang kanyang necktie. Pumasok siya ng diretso at agad nga siyang napatingin kay Tala.
Tala, saad nga ni Inigo. Late ka na. Sagot naman ni Tala. I'm sorry, traffic kasi. Umupo siya nang hindi na nga hinihintay ang imbitasyon. Wala na akong balak magtagal pa. Mariing saad nga ni Tala at malamig. Inabot na nga lamang ni Tala ang envelope. Kinuha yon ni Inigo. Ngunit hindi ka agad binuksan. Pinirmahan mo na ba? Tanong nga ni Tala. Pinipilit niyang magpakatatag. Hindi pa. Sagot naman ni Inigo. Hindi nagalit si Tala, pero bakas ang pagod at pagkadismaya sa kanyang muka. Hindi ito request, Inigo. Ito ang pinili ko. Dapat noon mo pa tinapos. Ayokong tapusin kung hindi ko alam kung bakit mo talaga ako iniwan. Hindi sapat sa akin yung mga dahilan mong gasgas. Saad naman ni Inigo. I don't owe you anything anymore. Matapang naman ang saad ni Tala. Ako oo, pero paano kung may iba akong kailangan malaman? Napatingin si Tala at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi siya kinabahan pero ramdam niyang lumalapit si Inigo sa bagay na pilit niyang tinatago. Hindi lahat ng katotohanan kailangan mong malaman, Inigo. At bakit? May tinatago ka ba? Tumayo si Tala at kinuha ang bag niya. Wala, pero kahit meron wala ka ng karapatan. Hindi mo ako pwedeng itaboy palagi. Hindi ganon kadaling burahin ang 7 taon, Tala. Alam ko iba yung way ko kung paano kita protektahan pero sana naiintindihan mo naman. Yun ang akala mo. Akala mo ba hindi kita inintindi? Parati kitang iniintindi, Inigo. Pero ikaw, you're being too insensitive. Pagkalabas nila ng coffee shop, hinablot nga ni Inigo ang braso ni Tala. Tala, sabihin mo sa akin bakit? May nangyari ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nga ni Inigo. Saglit na natigilan si Tala at napatingin siya kay Inigo sa mata na puno ng tanong, pagkadurog at nangungusap. Pero hindi siya nagsalita. Sa halip marahan niyang binitawan ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Pirmahan mo na lang, Inigo, bago pa ako tuluyang mawala. Napit hapon na nang nakapagpasya nga si Tala na pumunta sa check-up niya. Nakaupo siya sa loob ng klinik ng familiar niyang doktor na si Doktora Felina Ramos. Nakatitig nga lamang siya sa mga framed diplomas sa dingding. Hawak-hawak niyang medical file at ilang beses na nga niyang sinubukang basahin muli ang nakasulat doon pero paulit-ulit na nga lamang ang sakit sa dibdib niya. Pumasok si Doktora Ramos at may dala itong tablet. Tala, kinumpirma na ng resulta. Puntis ka nga 7 weeks. Alam ko na po, pero gusto ko marinig mula sa inyo. Ano po ba ang kondisyon ko? At paano po ba to makakaapekto sa isa't isa? Tumingin si Doktora Ramos sa tablet. Tapos bumalik nga ang tingin kay Tala. Meron kang mitral valve prolapse. Hindi na bago to. Alam natin yan. Pero may kasamang early signs ng arrhythmia ngayon. Hindi ideal ang pagbubuntis mo sa ganitong kondisyon. Mataas ang risk sa'yo, pati sa bata. Napakuyom na nga lamang si Tala sa palad. Saglit niyang nilingon ang bintana habang pinigilan ang panginginig ng kanyang labi. Pero posible? May chance na ituloy ko? Tanong ni Tala. Possible, pero kailangan mong maging handa. Rigid na monitoring, hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng ma-stress. At kapag nagkaroon ng episode, kahit isa lang pwede tayong mapilitang magdesisyon. Itutuloy ko, Doktora. Matapang na saad naman ni Tala. Tala, sigurado ka ba? Opo, kahit isang araw ko lang siyang makasama, hindi ko ito pagsisisihan. Naginit ang mga mata ni Doktora Ramos. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ang kamay nito. Mahirap ang pinili mong landas, pero susuportahan kita kung anong gusto mo. Nang makalabas na nga si Tala sa klinik, napahawak siya sa kanyang tiyan. Dumaan ang hangin at sa gitna ng kaguluhan ng mundo, naramdaman niyang panatag siya sa desisyon. Lalaban tayo, anak. Hindi kita iiwan. Masuyong saad nga ni Tala sa batang nasa sinapupunan niya.
Tahimik lamang si Inigo habang nakaupo sa loob ng kanyang kotse. Nakaparada sa madilim na bahagi ng parking lot sa harap ng Zura Hotel. Hindi niya namalayan, nakalahating oras na pala siyang nakatitig sa manibela. Sa tabi niya nakapatong pa rin ang envelope, may binalik na tala. Hindi pa rin niya ito pinipirmahan. Anong nangyari, Tala? Bakit parang ang layo-layo mo na? Kahit katabi lang kita dati. Napapikit siya ng mariin. Sa likod ng kanyang isip bumabalik-balik ang bawat eksenang tila napakaliit nga noong una pero ngayon ay parang malinaw na senyas na pala. Ilang araw ang lumipas hindi siya mapakali. Hindi na nga siya dumaan sa opisina. Pumunta siya sa art supply company kung saan nagtatrabaho ngayon si Tala. Ayaw niyang lapitan ito kaagad. Nakita niya itong palabas ng gate, mabagal ang lakad tila pagod pero may kakaibang ningning ang mga mata. Hindi siya makagalaw, parang may mabigat sa dibdib niya. Tinawagan niya si Ton, ang matalik niyang kaibigan. Pre, para kang nawawala sa sarili ah. Ano ba talaga? Ton, may tanong ako. Pag mahal mo ang isang tao pero sinasabi niyang hindi siya masaya sa'yo, ano bang dapat mong gawin? Saad nga ni Inigo. Wow, bago yan pre ah. Pero siguro bitawan mo na pre. Kasi kung mahal mo talaga, hahayaan mong piliin niya ang kasiyahan kahit hindi ikaw yun. Sabi nga sa kanta, only know you love her when you let her go. Banat pa nga ng kanyang kaibigan. Hindi na nga alam ni Inigo ang kanyang ire-react. Hating gabi na, pero bukas pa rin ang isang maliit na 24/7 clinic sa Makati na may simpleng karatula kung saan nandito ang doktor ngayon ni Tala. Nakaupo si Tala sa waiting area at may hawak na maliit na notebook na parang luma na't halos madurog na nga sa sobrang gamit. Bawat pahina ay may doodles at ilang listahan. Biglang bumukas ang pintuan ng consultation room at lumabas ang isang lalaki. Halos kaedaran lamang niya. Naka-white coat pero may nakakatawang cartoon print ang loob ng polo. Next patient, Miss Tala Rodriguez. Napalingon si Tala. Ako po. Come in, Miss Rodriguez. Pagpasok niya sa loob agad nga niyang napansin ang mga frames sa dingding. Mga drawing ng bata at may nakasulat pa. So 7 weeks pregnant at may existing mitral valve prolapse. Do combo pero hindi ka mukhang susuko ah. Imik pa nga ni Dr. Enrico. Hindi po talaga. Wala akong balak na sukuan to. Kahit minsan lang po kaming magkasama ng anak ko kakayanin ko. Sandaling natahimik si Enrico. Tinignan niya si Tala na ngayon ay hawak ang tiyan. Alam mo kakaiba ka. Hindi lahat ng first time moms ganyan katatag. Lalo na't solo kang lumalaban. Sanay naman na po akong mag-isa dok eh. Pero ngayon hindi na pala ako nag-iisa. Mainit nga ang sikat ng araw sa labas ng mall sa Mandaluyong. Bit-bit ni Talang maliit na paper bag ng parental vitamins habang naglalakad sa hallway. Katatapos lang ng check-up niya at dahil may oras pa bago magpahinga, nagpasya siyang bumili ng kailangan. Isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Miss Rodriguez? Napalingon si Tala at nakita nga si Dr. Enrico. May hawak itong eco bag na may lamang prutas at hindi rin ito lab coat na nakasanayan niyang makita. Dr. Enrico, ang bilis niyo naman pong nakapamili. Saad nga ni Tala. Well, priority ko talaga ang manggang hilaw ngayon. Nakakakilig na craving ng pasyente ko. Pagbibiro pa nga na Enrico. Tumawa na nga lamang si Tala. Craving? Hindi ako nagre-crave niyan. Saad naman ni Tala. Baka mamaya pa. Anyway, kamusta nga palang lakad mo rito? Nag-check up lang, tapos vitamins. Kayo po. Sagot naman ni Tala. Grocery day. Pero ngayon na nakita kita, libre mo na ako ng juice. Sabi mo noon, once lang ako pwedeng magpalibre, right? Sige na nga. Kapalit ng hindi niyo pagsumbat ng weight gain ko next visit. Saad nga ni Tala, sabay na patawa na nga lamang sila. Umu-order ang dalawa habang nagtatawanan. Pero sa di kalayuan,
Nakamasid pala si Inigo. Lumabas siya galing elevator, may bit-bit na isang paper bag ng mga documents na ipapadala sana sa courier service ng mall. Ngunit huminto nga siya sa paglalakad ng makitang eksenang yun. Tila umiinit ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng dalawa. At bago pa nga niya mapigilan ang sarili, lumapit siya sa mga to. Tala. Napalingon si Tala na kasunod nga si Enrico. Inigo? Takang tanong naman ni Tala. Sino tong kasama mo? Mariing saad nga niya. Bakit mo naman kailangan malaman? Kasi asawa mo pa rin ako at ayokong makita kang nakikipaglandian sa kung sino-sino lang. Excuse me sir, hindi kami Shut up, hindi kita kinakausap. Lumapit siya kay Tala. Kaya palang lamig mo. May iba ka na pala talaga. Huwag mong insultuhin ang taong hindi mo kilala. Doktor ko siya. At kung may dignidad ka pa, hindi mo ito gagawin sa harap ng publiko. Doktor? Samol? Hindi ko bibilhin yung palusot mo, Tala. Saad naman ni Inigo. Seryoso ka ba talaga? Yun ang tingin mo sa akin? Ang tingin ko? Kaya siguro gusto mong makipag-anal sa akin. Dahil may lalaki ka na. Para magpakasal ka agad sa iba. Tumahimik ang paligid. Hindi nakatingin si Enrico sa dalawa. Naramdaman niyang ito'y hindi usapang dapat niyang panghimasukan. Ngunit andoon siya at ayaw rin niyang iwan si Tala habang nasa ganitong sitwasyon. Nilingon ni Tala si Inigo, ang dating lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit sa harap niya, ngayon ay isang taong puno ng ego at selos. Ito na yun, no? Ito yung sinasabi mong pagmamahal. Yung kontrolado mo pa rin ako kahit wala ka na sa buhay ko? Saad ni Tala. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Sumbat naman ni Inigo. Pero sinadya mong maliitin ako, Inigo. At pati sarili kong katawan? Gusto mong pakailaman? Tumalikod si Tala. Hindi na nga niya kaya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi dahil sa pagkadismaya. Alam mo, Inigo, bawat beses na iniisip ko kung saan ako nagkamali, nauuwi ako sa tanong na, bakit pinayagan kong dumaan ng 7 taon sa piling ng lalaking hindi marunong igalang ang babaeng tulad ko? Bakit ako naging tanga sa lalaking tulad mo? Umalis si Tala habang hawak ang kanyang paper bag. Hindi na siya lumingon. Hindi siya pinigilan ni Enrico, bagkus ay tumingin ito kay Inigo. At doon lang napagtanto ni Inigo na mali ang lahat ng ginawa niya. Kakaunti lamang ang tao sa loob ng simbahan. Sa pinakahuling upuan sa kanan, naroon si Tala. Nakaupo habang nakayuko at tahimik na nagdarasal. Sa tabi niya ay nakapatong ang isang envelope. Laman nito ang mga papel na magwawakas sa legal na ugnayan nila ni Inigo. Maya-maya ay naramdaman niya ang presensyang lumapit. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman kung sino iyon. Umupo si Inigo sa tabi niya. Ilang sandali rin itong hindi nagsalita. Pinirmahan ko na. Saad nga ni Inigo. Inabot niya kay Tala ang isa pang envelope. Tinagap ito ng dalaga at tumango. Gusto niyang ngumiti pero wala nga siyang lakas. Gusto niyang magsalita pero baka mabasag lang ang tapang na tinatago niya. Alam kong buntis ka. Saad nga ni Inigo. Napakapit nga sa Tala sa upuan. Hindi siya tumingin. Hindi siya nagkaila pero hindi niya inasahang maririnig yon mula sa bibig ng taong minsan nga niyang pinangarap makasama habang buhay. Hindi ako galit. Hindi rin ako magtatanong kung bakit hindi mo sinabi. Wala na rin siguro akong karapatang malaman ng mga bagay na ayaw mo namang ibahagi. Tahimik pa rin si Tala. Pinilit niyang pigilan ng luha. Gusto niyang sabihin ng totoo na kaya niya ito ginawa ay dahil ayaw nga niyang masaktan si Inigo kapag dumating ang araw na hindi na nga niya ito magawang tabihan o tawagan. Pero pinili niyang manahimik. Dahil yun ang tanging paraan para manatiling buo si Inigo kapag siya ay wala na. Kung hindi mo ko kailangan sa kahit anong aspeto ng pagbubuntis mo, tatanggapin ko. Pero sana payagan mo akong ipagdasal ka. Bahagyang tumango si Tala
Hindi pa rin siya tumitingin, pero alam niyang totoo ang bawat salitang binitawan Inigo at mas lalo siyang nasaktan. Salamat. Saad ni Tala. Tumayo na nga si Inigo, hindi na nga siya nagsalita pa. Tumingin muna siya sa altar, saka dahan-dahang lumakad palayo. Naiwan si Tala na nakatitig sa envelope na may pirma ni Inigo. Unti-unting tumulang mga luha niya habang pinipis silang tiyan. Ayokong iwan ka, pero ayoko rin na ikaw ang masaktan kapag ako nawala. Kinahapunan, abalang mga tao sa opisina ng Art Supply Company. Nakaupo si Tala sa desk niya. Hawak ang phone na may paalala para sa prenatal check-up bukas. Sinilip niya lamang ito at muling bumalik sa pag-ayos ng mga purchase orders. May pawis na nga sa sentido niya at bahagyang nanginginig ang kamay. Hindi pa siya kumakain ng maayos. Hindi rin siya nakatulog kagabi matapos mangyari ang usapan nila sa simbahan. Ngunit bago pa nga siya makatayo, biglang lumabo ang paningin niya. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid. Umangat ang temperatura sa ulo niya at dumilim ang paningin. Tala? Sigaw nga ng kanyang supervisor. Nahulog ang ballpen sa sahig kasabay ng pagkahulog nga ni Tala. Napasigaw ang mga kasama niya at may tumawag na ambulance. Tala! Tala! Mas nagpapanik na nga na sigaw muli nila. Naroon si Inigo sa labas ng building. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta doon dala lang marahil ng guilt o instinct. Nang makita niyang nagkakagulo nga sa lobby, agad siyang pumasok. Anong nangyayari? Anong nangyari kay Tala? Saad nga ni Inigo na nag-aalala. Nawalan siya ng malay, sir. Dinala siya sa clinic sa ground floor. Natatarantang sagot ng receptionist. Agad na bumaba si Inigo. Hindi niya may paliwanag ang kaba. Pakiramdam niya, parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib niya. Ilang minuto matapos ang pagkakahimatay ni Tala, nagising si Tala habang nakahiga sa stretcher. Pagdating ni Inigo sa loob, agad siyang lumapit rito. Tala, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Dapat nasa bahay ka. Bakit ka pa nagtatrabaho? Hindi siya sinagot ni Tala. Hindi man lamang siya nilingon. Bakit ka ganyan? Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Tawagan ko si Enrico. Wag. Saad naman ni Tala. Tinitigan nga ni Tala ang kisame. Mariin ang pagkakakapit nga ng kanyang mga daliri sa gilid ng stretcher. Hindi siya umiiyak. Pero halata ang sakit sa bawat paghinga niya. Inigo, umalis ka na. Saad ni Tala. Hindi. Hindi ako aalis. Nakita kitang mawala ng malay. Gusto ko lang malaman kung hindi mo kailangan malaman, Inigo. Hindi mo kailangan makita ang ganito. Sigaw naman ni Tala. Napapikit si Inigo. Napalunok siya habang sinusubukang pigilan ng nanginginig na tinig. Hindi mo pwedeng itago sa akin kung delikado na yung lagay mo. Hindi lang dahil buntis ka, Tala. Hindi lang dahil naging asawa kita. Kundi dahil may pakialam pa rin ako. Nakatingin pa rin si Tala sa kisame. Alam niyang hindi na nga niya kayang itago pa to ng matagal. Pero alam din niyang kapag nalaman ni Inigo ang lahat, mas lalo lang siyang mahihirapan sa huli. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Inigo? Hindi yung iniwan mo ko sa mga araw na pinili ko ang sarili ko. Hindi rin yung tinanggap ko ang annulment na may pirma mo. Ang pinakamasakit, yung ngayon ka pa bumabalik. Ngayong may katapusan ng lahat. Napakunot noo si Inigo. Katapusan? Biglang napatingin nga si Inigo sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang unti-unting lumalapit kay Tala. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi sumagot si Tala. Pinigit niya ang mata niya para hadlangan ng sarili na umamin. Umalis ka na lang, Inigo. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na habang may oras pa. Saad pa nga niya. Napatras si Inigo, parang kinuryente ang buo niyang katawan. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng sinasabi ni Tala pero naramdaman niyang may mabigat na katotohanan na pilit na ikinukubli si Tala. At may rason ang kanyang mga mabigat na desisyon.
Sabihin mo, Tala. May sakit ka ba? Delikado ba? Gusto ko lang maging malaya ka, Inigo. Gusto kong maalala mo. Ako na buo. Hindi yung inaasikaso mo habang paunti-unti ako nawawala. Umiling sa Inigo at tuluyan ang bumigay ang kanyang boses. Ayokong maging malaya. Kung kapalit nun, ang pagkawala mo. Ayokong maalala ka lang. Gusto pa rin kitang makasama. Hindi natin mababawi ang mga nawala. Pero pwede mo pa rin piliin kung paano ka lalaya. Tumayo si Tala. Kahit mahina pa rin siya, lumapit ang nurse upang alalayan siya pero tinanggihan niya ito. Hawak ang papel mula sa doktor. Pinilit niyang ituwid ang likod kahit kumikurot na nga ang dibdib. Kung talaga may pakialam ka pa, respetuhin mo yung desisyon kong tahimik na harapin to. Dahan-dahan siyang lumabas sa klinik. Naiwan si Inigo na tulala. Habang dahan-dahang tumatagos, sa kanyang bigat ng mga salita ni Tala. Makalipas ang 2 linggo mula nang mawala ng malay si Tala, nakaupo si Inigo sa tapat ng doktor. Nakakunot ang noo niya. Habang nakahawak sa envelope ng medical report na ibinigay sa kanya. Na personal na hiniling nga ni Tala na ipaabot. Ngunit hindi sa kanya direkta. Alam kong matagal ninyong pinagsamahan, Mr. Velasquez, at sa tingin ko kailangan mong malaman ng totoo. Anong totoo? Kinakabahang tanong nga ni Inigo. May mitral valve prolapse si Tala. Matagal na. Noon pa. Pero nitong huli nagkaroon ng early signs ng arrhythmia. Mataas ang risk. Mahirap ang pagbubuntis para sa kanya. Nanigas ang katawan Inigo. Alam niya ito bago pa man siya umalis. Bago pa man kayo maghiwalay. Dagdag pa nga ng doktora. Alam niya na may sakit siya? Noon pa? At hindi man lamang niya sinabi sa akin? Napabuntong hininga ang doktor. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang maging pabigat sa'yo. Ayaw niyang maramdaman mong kailangan ipaglaban siya nang dahil lang sa awa. Mas pinili niyang umalis para hindi mo siya makita kung sakaling mawala siya? Pinatong ni Doktora Felina ang kamay sa mesa at diretsyong tinitigan nga si Inigo. Mahal ka ni Tala, pero mas mahal ka niya kaysa sa sarili niya. Kaya siya umalis. Mabigat ang bawat akbang ni Inigo. Sa kanyang kamay ay ang medical report ni Tala. Kupas na sa gilid mula sa mahigpit na pagkakahawak. Ilang beses siyang huminto sa hallway. Sinusubukan pakalmahin ang sarili pero hindi niya magawa. Ang dibdib niya ay parang pinipiga. Nang makarating siya sa pintuan ng unit ni Tala, hindi na nga siya nagdalawang isip pa. Kumakatok siya kaagad. Maya-maya pa, narinig niya marahang pagbukas ng knob. Lumitaw si Tala. Payat ito maputla at halatang kapos sa lakas. Pero sa kabila nun, nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong nga ni Inigo. Alam ko namang malalaman mo rin eh. Sada man ni Tala. Pero hindi mula sa'yo. Mula sa doktor. Mula sa iba pa. Hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan man lang na marinig yan mula sa bibig mo? Tinitigan ni Tala ang dating asawa. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang lahat ng rason ay bigla na nga lamang nawala ng bigat sa presensya ng paningin nitong puno ng poot at pangungulila. Hindi ko sinabi dahil alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Anong reaksyon? Yung gusto kitang alagaan? Gusto kitang ipaglaban? Paano mo naisip na hindi ko gugustuhin tumabi sa'yo sa panahong ganito? Kasi hindi ito laban na gusto kong dalawa tayong masasaktan, Inigo. Pinili kong ako lang. Hindi mo ko pinili, Tala. At yun ang pinakamasakit. Napayo ko na nga lamang si Tala, humawak siya sa tiyan niya para alalahaning may isa pa nga siyang dahilan kung bakit siya lumalaban. Araw-araw ako natatakot. Hindi lang dahil sa sakit ko. Dahil baka isang araw makita mo ko na nasa pinakamasamang kondisyon at mahalin mo lang ako dahil naawa ka. Umiling-iling si Inigo.
Tala, hindi ko magagawa yun. Hindi ako basta-basta lang maaawa sa'yo dahil mahal kita. Mahal pa rin kita. Kahit mawasak ka, kahit galit ka, kahit papalapit ka sa dulo, hindi ko maaalis sa sarili kong mahalin ka pa rin. Oo, siguro. Naging parang mahigpit ako at obsessed pero naging overprotective lang ako. Dahil alam kong mahina ka. Alam kong you're so soft-hearted kahit pinapakita mo na malakas ka. Kaya ngayon, mas pinili mo mapag-isa sa sitwasyon mo na yan at hindi humingi ng tulong sa iba at sa mismo mong asawa. Tumulo ang luha nga sa pisngi ni Tala. Marahan siyang lumapit kay Inigo at hinawakan ng kamay nito sa unang pagkakataon. Hinayaan niyang bumigay nga siya sa katotohanan. Mahal pa rin kita, Inigo. Pero hindi ito pag-ibig na kailangan kong ipaglaban sa pagitan ng chemo sessions o ICU bed. Ang gusto ko maalala mo kung matapang, hindi mahina, hindi yung babaeng kailangan mong buhatin habang tinatanggap ang katotohanan wala na. At sinong nagsabing kailangan mo akong protektahan? Niyakap nga ni Inigo si Tala ng mahigpit para ngang ayaw nga niyang pakawalan. Tala, kahit ilang beses mong itulak ako, babalik at babalik ako. Gusto ko lang makasama ka, kahit isang araw, kahit isang oras, kahit isang hinga lang. Nanginginig ang balikat ni Tala habang unti-unti siyang yumakap pabalik. Paano kung bukas wala na ako? Tanong nga bigla ni Tala. Hindi ko ipipikit ang mata ko ngayong gabi. Basta't katabi kita ngayon, babantayan kita. Sad nga ni Inigo. Maagang dumating si Tala sa klinik kasabay ng matinding kaba at hilo na dulot nga ng kanyang kondisyon. Bitbit niya ang kanyang prenatal log at isang maliit na bag ng essentials. Halos araw-araw ay may monitoring siya. Isang precaution na mahigpit nga na ipinag-utos ni Dr. Enrico. At gaya ng nakagawian nitong nakaraang linggo, sumasabay na nga rin si Inigo. Nasa waiting area sila ngayon. Tahimik si Tala habang nagbabasa ng prenatal handbook, pero si Inigo hindi mapakali. Hindi siya kampante. Lalo na nang dumating nga si Enrico. Early bird si Mommy. Good morning, Tala. Ready na ba tayo sa check-up today? Tumaas ang kilay ni Inigo. Hindi niya tinapunan ng ngiti si Enrico. Pagkus ay bahagyang umusog nga palapit kay Tala na parang gustong iharang ang katawan niya. Doc Enrico, araw-araw na lang ba talaga na may check-up? Baka naman OA na tayo dito. Sa case ni Tala, hindi po to OA, praning po. Pero medically accepted yan. Please behave. Pulong na nga lamang ni Tala kay Inigo. Behave naman ako ah. Wala pa nga akong sinasabi tungkol sa t-shirt niya oh. Bakit? Anong meron sa t-shirt niya? Sino ba namang professional doctor ang nakashirt ng SpongeBob habang may stethoscope? Uy, limited edition to ah. Sabat naman ni Dr. Enrico. Sabi ni, hindi matatapos ang araw na to na hindi kayo nagbabangayan. Pairap na nga lamang na saan ni Tala. Habang papasok na nga si Tala sa consultation room, sinamahan siya ni Inigo pero bago nga sila tuluyang makapasok, humabol si Enrico. Sir Inigo, kung gusto niyo pong pumasok, allowed po kayo, pero bawal magtanong muna. Hindi ako magtatanong. Pero kung nakita ko, na binigyan mo pa siya ng free jelly beans gaya kahapon, baka magpatawag ako ng second opinion. Matapang nasad pa nga ni Inigo. Natawa na nga lamang si Tala habang pinipigilan ng mga ngiti. Hindi nga niya may paliwanag kung paano nababalanse ni Enrico ang pagiging doktor at kaibigan. At kung paano sa kabila ng selos ni Inigo, naroon pa rin ito, laging present at ready. Okay daw. Stable daw ang heartbeat ni baby, pero kailangan ko raw iwasan ng emotional stress. Nasa labas na nga sila ng klinik at pauwi na. Kaya nga wag na nating makita si Enrico araw-araw. Nabamanas lang talaga ako sa kanya eh. Inigo. Okay, fine. Umiiling-iling na nga lamang na saad ni Inigo. Maya-maya pa, biglang tumunog ang phone ni Tala. May nag-text. Mabilis itong sinilip ni Tala at ngumiti. Sino yan?
Yung group chat ng art club namin, may nagpapadala ng bibingka kasi. Na-miss daw nila ako. Sad nga ni Tala. Babae o lalaki? Biglang sad pa nga ni Inigo. Ano ba, Inigo? Baka allergic ako sa bibingka na may kasamang intentions. Sad pa nga nito. Napailing na nga lamang si Tala pero hindi mapigilan ang pagngiti. Hindi ka talaga nagbago. Hindi ko na kailangan magbago pa. Ang kailangan lang makasama ko pa kayo ng mas matagal. Ilang araw ang nakalipas sa isang maliit na events place na may mga canvas na nakasabit sa pader. Nagtipon nga ang ilang miyembro ng dating art group ni Tala. Nasa isang mesa nga si Tala, nakaupo kasamang dalawang kaibigan. Isang babaeng dating art instructor at isang lalaking freelance photographer na madalas tumutulong nga sa mga exhibit. Panay ang kwentuhan nila at tawa ng tawa si Tala. Sa di kalayuan nakatayo nga si Inigo. Hawak ang isang thermos ng herbal tea na ipinagluto pa nga niya sa bahay. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nangialam. Uy, yung guy sa may pintuan, parang kilala ko siya. Siya ba yung ex-husband mo? Tanong nga ng isa sa mga kasama ni Tala. Oo, pero hindi ko na siya tinatawag ni ex. Kaibigan ko na lang. Wow, so ganun kayo? In fairness parang binabantayan ka pa rin niya kahit ang hindi siya lumalapit. Sad nga ng kausap. Kasi yun lang hinihingi ko. Na huwag niya akong kulungin. Pero sana nandyan pa rin siya. Makalipas ang ilang minuto lumapit nga si Tala kay Inigo. Inabot nga niya ang thermos at ngumiti. Salamat dito Alam mo nang allergic na ako sa coffee. Ayoko makakita ng buntis na nanginginig ng dahil sa caffeine. Tumingin si Tala sa paligid. Tapos bumalik nga ang tingin kay Inigo. Hindi mo ako tinawag. Hindi mo rin ako pinilit na lumapit. Himala parang hindi ka nakakasakal ngayon. Sad pa nga ni Tala. Sabi mo dati, gusto mong hanapin ang sarili mo. At nasasakal ka. Kung lagi kitang hinihila pabalik, paano mo siya matatagpuan? Gusto ko tang irespeto this time. At siguro sumobra ako dati sa pagiging protective sa'yo dahil sobrang mahal kita. Ikaw, okay ka lang ba na nakatayo ka dyan? Tanong naman ni Tala. Okay ako basta makita kitang masaya at safe. Even if that joy doesn't always include me. Natahimik na nga lamang si Tala at napatingin sa lalaki. Alam mo, nagbabago ka na talaga. Saad nga ni Tala. Hindi madali, pero sinusubukan ko. Kasi kung balang araw kung may pagkakataon pa gusto kong makita mo na hindi na ako yung lalaking iniwan mo. Napangiti si Tala. Hindi ganun kalaki pero puno ng damdamin. Pinatong niya ang kamay sa braso ni Inigo sandali. Nakikita ko na siya, unti-unti. Saad pa nga nito. Kinagabihan nakaupo nga sa tabi ng kama si Inigo. Tahimik siyang nagbabantay nito at pinapanood nga ang banayad na paggalaw ng tiyan nga ni Tala sa bawat hinga. Hindi niya ginising si Tala. Hindi niya tinanong kung maaari na nga ba siyang bumalik sa buhay nito. Sa halip nagsalita siya ng mahina. Hindi ko alam kung may oras pa ako sa'yo, pero habang meron gagamitin ko to para ipakita ko na kaya kong mahalin ka sa paraang kailangan mo. Tumama ang malakas na ulan sa bubungan ng ospital. Sa loob ng emergency operating room, nagmamadaling naglakad ang mga nurse at doktor, kabilang si Dr. Enrico na may bahid ng tensyon sa mata habang tinitignan ng monitor. Nasa stretcher si Tala. Pawisan at nahihirapang huminga. Maputla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakakapit nga sa bedsheet. Dok, iligtas niyo po yung anak ko. Kahit wag na lang ako. Pakiusap pa nga ni Tala. Tala, kailangan mong intindihin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, pareho kayong mawawala. Pero kung pipili tayo, ikaw ang mas may chance. Hindi pwede. Siya dapat yung priority.
At siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Nagala lang saad nga ni Tala. Bago pa man siya makapagsalita, muli hinawakan ni Enrico ang kanyang balikat. Hindi ka nagkulang. Pero kung ngayon ka bibitaw, mawawala rin lahat ng ipinaglaban mo. Hayaan mo kaming subukang iligtas kayo pareho. Pero, mas pipiliin kong iligtas kung sinong may pag-asa. Saad ni Enrico habang kinakabahan. Ayaw niyang gawin to pero kailangan. Samantala, sa labas ng operating room, nakatayo si Inigo. Nanlalamig ang kanyang katawan, nanginginig ang tuhod habang pinapanood ang pagpasok nga ni Tala sa silid. Isang nurse ang lumapit. Sir, kailangan niyo pong maghanda. Baka hindi pareho mailigtas. Dahan-dahang napaupo nga si Inigo sa sahig. Hawak nga niyang isang maliit na knitted baby booties na pinili nga niya. Ilang linggo na nga lamang nakalipas. Sa isipan niya bumabalik ang lahat. Ang mga araw na masaya nga silang naglalakad sa park, ang tawa ni Tala habang hawak ang tiyan. At ang mga pangarap na pinangarap nga nila ng magkasabay. Makalipas nga ilang oras sa recovery room, nasa kama si Tala. Naka-oxygen at may swero. Dahan-dahang lumapit si Inigo, ngunit hindi siya nilingon ni Tala. Hawak nito ang isang puting kumot na walang laman. Tala, ginawa nila ang lahat, pero hindi na siya umabot. Napapikit si Tala. Tumula ang luha mula sa kanyang mga mata, pero hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak ng malakas. Tila wala na nga siyang lakas para sa kahit na anong emosyon. Alam kong hindi ito ang gusto mong mangyari. Hindi ito ang pangarap natin pero nandito pa ako. At alam kong gagabayan niya tayo. Tumingin si Tala rito ng malamig. Hindi mo naintindihan, Inigo. Hindi mo alam kung gaano kahirap to. Para sa first time na magiging ina. Pero pareho tayong nawalan, Tala. Hindi. Pero sa akin siya nagsimula. Napakagatlabi na nga lamang si Inigo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo na masakit din para sa kanya, na nasasaktan siya, na may nawala rin sa kanya pero alam niyang wala siyang karapatang gawin yun sa harapan ni Tala. Hindi ngayon. Kailangan niyang magpakatatag. Kung pwede ko lang kunin ang lahat ng sakit, gagawin ko. Pero hindi ko kayang palitan ng nawala. Hindi ko kayang ibalik siya. Pero susubukan natin. Ramdam nga ni Tala ang bigat sa bawat salitang binibigkas ni Inigo. Pero mas mabigat ang katahimikan ng sariling puso niya. Para bang isang parte, ang kasamang inilibing ng anak niyang hindi niya man lang nayakap. Wala na akong lakas, Inigo. Parang wala na akong dahilan pa para mabuhay. Hindi pwede. Hindi tayo mag-iiwanan. Kahit wala kang emosyon, kahit ayaw mo akong kausapin, araw-araw akong uupo dito. Dadalhin ka ng tubig, pagkain at katahimikan. Kahit na anong kailangan mo. Bakit ka ba nandito? Di ba hiwalay naman na tayo? Dahil mahal kita. Tumula ang luha ni Tala. Hindi pa rin siya umiyak ng malakas. Pero ang luhang yun, mas mabigat pa nga sa sigaw. Hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman ulit ang saya pagkatapos mawala ang anak natin. Walang problemang hindi nasosolusyonan. Walang pagsubok na hindi nalalampasan. Ilang buwan ang lumipas sa loob nga ng apartment ni Tala. Nakaupo si Tala sa tabi ng bintana habang nakatitig lang sa malayo. Ang dating masigla at buhay nga niyang mga mata ngayon puno ng pagod, kawalan at tahimik na pagsuko. Maputla siya, halos walang ganang kumain at nahihirapang kumilos ng mag-isa. Pero may isang tao na hindi siya sinukuan. Kahit sinukuan niya ito nung mga panahon na may sakit siya. Bumukas ang pintuan at pumasok nga si Inigo, bitbit ang mga prutas, gamot at pagkain na alam niyang hindi naman gagalawin ni Tala. Wala na silang relasyong legal. Pero araw-araw naroon pa rin siya. Hindi pumapalya at napapagod. Kumain ka na ba?
Tanong ni Inigo. Hindi siya sinagot ni Tala pero sanay na nga rito si Inigo. Sanay na nga siya sa katahimikan. Sanay na siya sa malamig nitong tingin pero mas masakit ngayon dahil kahit pa nasa harapan niya ito, ramdam niyang unti-unti nang nawawala si Tala sa kanya. Sino ba naman ang hindi mahihirapan sa pagsubok na binigay sa kanila? Lumuhod si Inigo sa harapan nga ng dating asawa at marahang hinawakan ng kamay nito. Hindi naman pumalag si Tala, pero hindi rin gumalaw. Tala, kausapin mo naman ako. Kahit ano, sabihin mo lang. Nakatingin lang ito sa kawalan, tila wala nang marinig. Unti-unting nanginginig ang balikat ni Inigo. Bumigay ng emosyon na matagal na nga niyang pinipigilan. Hindi ko na alam kung paano pa kita tutulungan. Hindi ko alam kung paano ko pa ipapakita na nandito ako. Kahit galit ka, kahit ayaw mo akong makita, kahit hindi mo ako kausapin, hindi ako aalis. Tumulo nga ang luha ni Inigo. Hinayaan niya itong dumaloy sa kanyang pisngi at hindi na nga siya natakot ipakita ang kahinaan niya sa harap ng babaeng minahal niya ng buo. Alam ko kung gaano kasakit sa iyong lahat. Hindi ko rin naman alam kung anong nararamdaman mo dahil hindi mo masyadong nilalabas. Pero alam kong nasasaktan ka. Alam ko na hindi sapat ang pagmamahal ko para tanggalin ang sakit na yan. Pero Tala, pakiusap. Huwag kang sumuko ng ganito. Lumaban ka pa. Hindi mo kailangan lumaban mag-isa kasi nandito pa rin ako. At pwede pa rin tayong bumuo ng pamilya. Hindi kumilos si Tala. Pero dahan-dahang tumulo ang luha niya. Unti-unti gumalaw ang kamay niyang hinahawakan ni Inigo. Pagod na akong lumaban, Inigo. Pagod na akong masaktan. Saad pa nga ni Tala habang lumuluha. Dito na tuluyang bumigay si Inigo. Isinubsob niya ang muka sa kandungan ni Tala habang umiiyak ng walang pagpipigil. Patawarin mo ko. Kung hindi ko napunan lahat ng sakit mo. Kung hindi ko nahulaan agad ang nararamdaman mo noon. Patawarin mo ako sa bawat gabing iniwan kitang umiyak mag-isa. Pero hayaan mo naman akong punuan ang lahat ng yun. Hinaplos nga ni Tala ng marahan ang ulo ni Inigo. Sa sandaling yun kahit halos wala na nga siyang lakas, pinilit niyang maramdaman ng lalaking minahal niya na naroon pa rin siya. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Hindi ka ang may kasalanan. Siguro ganito lang talaga ang magiging tadhana natin. Napapikit si Inigo, masakit marinig ang mga salitang yun. Pero alam niyang kailangan na nga nilang harapin ang totoo. Kung darating man yung araw na yun, sana alam mo na kahit kailan hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Marahang inaplos ni Tala ang pisngi ni Inigo at ngumiti siya ng mahina. Ngunit puno ng sinseridad. Ako rin. Kahit masakit ang lahat, hindi ko pinagsisihang minahal kita. Walang araw na hindi dumarating si Inigo sa apartment ni Tala kahit halos wala na nga siyang makuwang sagot o reaksyon mula rito. Patuloy pa rin siyang dumarating na may ngiti sa labi. Talaga lang mga simpleng bagay na minsang nagbigay saya kay Tala. Mga paborito nitong pagkain, bulaklak, art supplies na minsan nga nitong minahal kahit alam niyang hindi na ito hahawak ulit ng brush. Isang hapon na upo si Inigo sa gilid ng kama ni Tala. Kahit nakapikit at tila walang lakas, patuloy pa rin siyang kinakausap ni Inigo na para bang normal ang lahat. Alam mo ba, Tala, nakita ko yung lumang painting mo na itinatago mo sa cabinet. Yung landscape na hindi mo natapos. Pwede ko bang ituloy yun? Sigurado akong pagtatawanan mo kahit pangit yung gawa ko. Pero sabi mo dati, hindi naman importante kung maganda o pangit, diba? Basta may puso. Hindi sumagot si Tala. Pero napansin ni Inigo ang bahagyang paggalaw ng pilik mata nito. Gusto mong marinig yung favorite song mo? Alam ko naman na kahit puro sintonado, matutuwa ka. Kinuha nga ni Inigo ang cellphone niya, saka pinatugtog ang kanta. Dahan-dahan niyang kinanta ang bawat linya kahit pa nanginginig ang boses niya. Para sa kanya, bawat segundo ay mahalaga. Kahit wala siyang naririnig na tugon, naniniwala siyang naririnig ni Tala ang bawat salitang binibigkas niya.
Lumipas ang mga araw na ganito, ang routine nila. Pupunta siya, magkukuwento, magpapatawa kahit walang tumatawa, kakanta kahit sintonado, magpapakita ng lakas kahit durog na ang puso niya. Isang gabi, naupo ulit si Inigo malapit kay Tala. Alam ko namang pagod ka na. Alam kong mahirap ang lahat para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong pang mangyari. Hindi ako mapapagod na mahalin ka. Kahit paulit-ulit mo akong itaboy, kahit hindi ka sumagot, nandito lang ako. Hihintayin kita hanggang handa ka nang tumingin sa akin ulit. Hindi sumagot si Tala, pero muling tumulo ang luha mula sa mga mata niya. Napatunay na naririnig pa rin niya si Inigo. Marahang inawagan ni Inigo ang kamay niya at inilapit nga ito sa kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba yan? Para sa'yo lang yan tumitibok. Kaya hanggat narito ako, hindi kita bibitawan. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik pa rin sa apartment ni Tala. Pero may bahagyang pagbabago nga. Wala nang dating ganap na katahimikan. Naupo si Inigo sa sahig ng kasandal sa kama habang binabasa niya ang pahina ng isang librong dati nilang binabasa ng magkasama. Ang sabi dito, "There's a crack in everything. That's how the light gets in." Tingin ko unti-unti nang pumapasok yung liwanag, Tala. Nakatitig lang si Tala sa kisame pero ngayon, buhay na muli ang mga mata niya. Hindi pa ganap pero naroon na ang kaunting init na matagal nang nawala. Inoperahan ako dati sa puso, Inigo. Bago pa kita nakilala. Napatigil si Inigo. Dahan-dahan siyang tumingin sa babae. Sabi nila, baka hindi ko nakayanin. At hindi nakayanin ng katawan ko ang pagbubuntis. Pero sinubukan ko pa rin kasi gusto kong magkaroon ng isang bagay na magpapaalala sa akin na may silbi pa ako sa mundong to. Namumugto ang mata ni Tala pero ngayon mas malinaw nga ang tinig niya. At ngayon, gusto kong mabuhay. Hindi dahil kay baby lang. Gusto kong mabuhay dahil may isang tao na araw-araw akong pinili kahit wala na akong maibigay. Napakagatlabi na nga lamang si Inigo. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Tala. Tala, yan ang pinakamatapang na bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Minsan ang pagmamahal, hindi yan kung mapapakilig ka ba o hindi. Minsan yan ang dahilan kung bakit pipiliin mong huminga. Dumampi nga ang kamay ni Inigo sa pisngi ni Tala. Hindi nagsalita si Tala pero ngumiti ito. Isang taon nung lumipas nakaupo si Tala sa harap ni Dr. Enrico habang nakatitig sa mga papel na hawak nito. Katabi niya si Inigo hawak ang mahigpit na kamay niya. Hindi na nga sila legal na mag-asawa pero sa loob ng isang taon, hindi nawala sa tabi niya si Inigo kahit isang araw. Ngumiti si Enrico habang isa-isang sinusurang medical results ni Tala. Sa totoo lang, Tala, hindi ko inaasahang aabot tayo rito. Considering your condition last year, halos imposible ang improvement na to. Pero look at you now. Stable ang heartbeat, maayos ang vitals mo, at mas malakas ka physically. Napakapit na nga lamang na mahigpit si Inigo sa kamay ni Tala. Bakas ang tuwa at pag-asa sa mukha niya. Ibig sabihin, Dok, malaki talaga ang chance na tuluyang gumaling si Tala? Tumango si Enrico at ngumiti ng buong init. Tunay na namamangha sa resulta ng test. Oo, Inigo, posible na yan ngayon dahil sa consistent niyang treatment. Pero higit sa lahat, dahil hindi kayo sumuko pareho, malaki ang nagagawa ng positive mindset at pagmamahal sa recovery. Hindi na nga napigilan ni Tala ang luha niya. Isang taon na halos hindi nga siya nagsasalita. Halos hindi niya pinapansin ang paligid niya. Pero walang araw na hindi nga niya naramdaman ang presensya ni Inigo. Salamat, Dok, sa lahat. Tumango si Enrico at ngumiti ulit. Alam mo, sa dami ng naging pasyente ko, isa ka sa pinakamahirap at pinakamasakit sa puso kong kaso. Pero ikaw ang pinakamatapang. Hindi ka sumuko kahit alam kong maraming beses mong naisip gawin yun. Pumaling ang tingin ni Enrico kay Inigo. Ikaw, Inigo,
Hindi ako fan ng pagiging sobrang selosa mo pero saludo ako sa dedikasyon mo. Iba yung klase ng pagmamahal pinakita mo, totoong totoo. Tahimik na natawa na nga lamang si Tala at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Inigo. Hindi ko kakayanin to kung wala ka, Inigo. Niyakap siya ng mahigpit ni Inigo. Hindi na nga niya mapigilan ng luha sa sobrang saya at pasasalamat. Hindi rin ako susuko kahit kailan. Ngayon pa ba? Malapit na nating mapagtagumpayan tong magkasama. Salamat dahil hindi ka sumuko Kahit ako mismo halos sumuko na nga Ikaw ang naging lakas ko sa panahong akala ko wala na akong dahilan para lumaban pa. Hinigpitan pa lalo ni Inigo ang pagyakap kay Tala at sa sandaling iyon, alam nilang dalawa na ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagsubok ay naging sulit. Hindi man nila mababalik ang lahat ng nawala, pero sa araw na yon, naniniwala silang may bago at mas magandang simula na naghihintay sa kanila. Isang pagkakataong ipinaglaban nila ng buong tapang. Unti-unti nang bumabalik ang dating sigla ni Tala. Hindi na siya kasing hinatulad noon, kaya na niyang lumabas ng bahay at makipagkwentuhan ng matagal. At syempre, laging nasa tabi niya si Inigo. Hindi pa rin nauubusan ng kulit at biro kahit na madalas niyang mapagalitan. Naglalakad sila ngayon sa park. Hawak ni Tala ang sketchbook niya habang tahimik na minamasdan ng paligid. Si Inigo ay nakaalalay sa tabi niya pero hindi mapigilan ang pagkadaldal. Sure ka bang okay ka lang? Baka napapagod ka. Gusto mo bang buhatin kita? Napairap na nga lamang si Tala pero hindi napigilang ngumiti. Ano? Ano sa tingin mo, bata ako? Kaya ko na to. Tsaka hindi ako ganyan kahina, no? Irap naman ni Tala. Wow, ang tapang Dati lang. Akala ko lalagnatin ka ng sobrang lambing ko. Biglang napatawa na nga lamang si Tala ng bahagya. Lambing ba yun? Akala ko torture. Biglang umarting nasaktan nga si Inigo. Inilagay pa nga ang kamay sa dibdib. Para nga sa dagdag drama. Grabe. 1 taon na akong umiyak para lang mamiss mo ako tapos torture pala yun sa'yo. Tumawa ulit si Tala. Nang mas malakas this time sa pagkakataong yun. OA ka talaga. Maya-maya pa ay may nakasalubong nga silang familiar na muka. Walang iba kundi si Dr. Enrico. Kasama ang alaga nga nitong maliit na aso na naka-costume pa nga ng superhero. Wow! Dr. SpongeBob! Dr. Enrico pala. Tumawa na nga lamang si Enrico at nilapit nga ang asong mukhang natatakot nga sa sariling costume. Hoy, grabe ka naman sa SpongeBob reference mo, Inigo. Retired na yun, ito si Captain Barky. Support animal ko para sa mga pasyenteng hindi makatulog. Hindi napigilan ni Tala ang tawa niya. Effective ba yan, Doc? Actually, parang mas stress pa yung aso kaysa sa patients ko. Pero cute naman, kaya carry lang. Napangiti si Inigo pero kunwaring may binubulong nga kay Tala. Kita mo na? Mas cute pa rin ako sa alaga niya, di ba? Hindi talaga, sorry Natatawang saan nga lamang ni Tala. Kunwari nasaktan ulit si Inigo pero ngumiti pagkatapos. O siya, iwan ko na kayo at mukhang nagda-date pa kayo Basta bawal muna kayo sa roller coaster Kahit emotionally strong na si Tala, physically rest muna tayo. Doc, roller coaster na yung emotions ko sa babaeng to araw-araw. Enough thrill na siguro yon. Saad naman ni Inigo. Umiling na nga lamang si Enrico habang tumatawa. Saka kumaway na nga paalis. Nang sila na nga lamang dalawa, naupo si Tala at Inigo sa isang bench. Tinignan ni Tala ang mga sketches niya. Mga simpleng bagay na nakita niya ngayong araw, puno ng ibon, puno at syempre hindi mawawala ang isang cartoon sketch ni Inigo na may caption pang OA pero mahal ko. Bakit parang ang gwapo ko naman dyan sa drawing mo? Nakaka-flatter naman. Biglang saad pa nga ni Inigo. Sketch yan ng future mo. Kasi in fairness, improving ka na talaga. Gumiti si Inigo sabay nga. Tawa at akbay kay Tala.
Basta, ikaw ang future ko. Kahit anong sketch mo dyan, paninindigan ko. Tumingin si Tala kay Inigo habang nakangiti, ngunit may seryosong tingin sa mga mata. Salamat kasi kahit anong mangyari, ikaw yung dahilan kung bakit ko gustong gumaling. At ikaw rin ang dahilan kung bakit muli kong naramdaman na masaya akong mabuhay. Ngumiti si Inigo at marahang hinalikan nga ang noon ni Tala. Salamat din sa'yo. Kasi araw-araw binibigyan mo ako ng dahilan para maniwalang totoo ang second chances. Lalo na sa love story nating dalawa. Payapang umiihip ang malamig na hangin sa sementeryong halos walang tao ng hapong iyon. Magkahawak kamay na naglalakad sina Tala at Inigo patungo sa puntod ng anak nila. Sa kabila ng matagal ng panahon na lumipas, may kirot pa rin sa puso nila tuwing dumadalaw dito. Tumigil sila sa harap ng munting puntod na may maliliit na puting bulaklak na nakatanim sa paligid. Tahimik na inilapag ni Tala ang bouquet ng fresh, white roses sa tabi ng lapida na may nakaukit na simpleng salita, Our Little Angel. Nanatili ng ilang minuto, parehong nakapikit, parehong nananalangin ng taimtim. Maya-maya ay nagsalita si Tala. Pasensya ka na anak ha. Ngayon lang nakadalaw ulit sina mommy at daddy. Nang magkasama, hindi muna sumagot si Inigo pero marahang pinisil niya ang kamay ni Tala bago nagsalita. Pero hindi ka namin nakalimutan kahit isang araw. Mahal na mahal ka namin. Natahimik silang muli marahang pinapanood ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin. Maya-maya pa ay humarap nga si Inigo kay Tala. May seryosong tingin nga sa kanyang mga mata pero may banayad ng ngiti sa labi. Alam mo ba kung bakit dito ako gustong pumunta ngayon? Naguguluhang tumingin si Tala kay Inigo. Bakit? Marahang lumuhod si Inigo sa harapan niya. Hawak-hawak ang kamay ni Tala. Nanlaki mga mata ni Tala. Napaluha agad sa hindi inaasahang tagpong yun. Dahil gusto kong malaman ng anak natin na kahit hindi namin siya nakasama ng matagal, siya pa rin ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tunay. Yung klase ng pagmamahal na hindi sumusuko, hindi napapagod, at hindi humihingi ng kapalit. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Tala habang nakatitig kay Inigo. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong maraming nawala pero ikaw Tala. Ikaw ang kaya kong ipaglaban ng paulit-ulit. Kahit buong buhay pa ang kapalit. Kaya nandito ako ngayon humihingi ng pagkakataong ipagpatuloy natin ang love story natin. Kung papayag kang, pakasalan ako ulit. Inilabas na Inigo mula sa kanyang bulsa ang maliit na singsing. Simple pero puno ng simbolo ng kanilang pagmamahal. Will you marry me again? Hindi kaagad sumagot si Tala dahil sa matinding emosyon. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niyang pisngi ni Inigo at tumango. Yes, Inigo. Kahit ilang beses mo pang itanong oo pa rin ang isasagot ko. Niyakap niya ng mahigpit sa Inigo, halos mapaluhan na nga rin sa sobrang saya at pasasalamat. Thank you, Tala. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Pangako ko hindi ko nahahayaang mawala ka pa sa akin. Ngumiti si Tala habang lumuluha. Marahang tiningala ang langit na tila ba nagpapasalamat sa munting anghel na nagbigay ng dahilan upang mas tumibay ang pagmamahala nila. Masaya at puno ng tawanan ng paligid habang naghihintay nga ng mga bisita. Kitang-kitang excitement sa mukha ni Inigo na nakatayo sa altar, katabi ang best man niyang si Ton. Sigurado ka bang ready ka na ulit dyan, pare? Hindi mo ba gustong mag-stretching muna o kaya tumakas habang may oras pa? Pagbibiro pa nga nito. Tama na pre, second wedding ko na to eh. Bakit kinakabahan pa rin ako? Kasi kapag nagkamali ka pa ulit, naku, baka ako mismang umagaw kay Tala. Tinawanan na nga lamang ni Inigo ang kanyang kaibigan. Ngunit biglang nawala ang tawanan ng marinig nila ang musika. Hudyat na paparating na nga ang bride. Nakangiting naglakad si Tala. Napakaganda niya sa simpleng white gown. Kitang-kitang kislapat na saya sa mga mata niya at pagdating niya sa altar, agad niyang binulungan si Inigo. Kinakabahan ka pa rin ba? Mas kinakabahan yata ako ngayon kesa nung una nating kasal. Good! At least alam kong seryoso ka.
Tumawa sila ng mahina bago nagsimula ang seremonya. Masaya ang lahat ng matapos ang ceremony at nasa reception area na nga sila. Tumayo si Inigo para sa kanyang speech. Alam kong medyo cheesy pero second chance ko na kasi to kaya pagbigyan nyo na. Tala, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na maging asawa mo ulit. May sumigaw mula sa mga kaibigan nila sa likod. Wala nang bawian yan, Tala! Nagtawanan ng lahat at napailing si Tala pero nakangiti pa rin habang tinitignan si Inigo. Ngunit biglang napahawak si Tala sa ulo niya. Lumabo ang paningin niya at naramdaman niyang nanghina ang tuhod niya. Bago pa nga siya nakapagsalita nawala na nga siya ng malay at muling bumagsak. Kabadong-kabado si Inigo habang palakad-lakad sa tabi ng sofa. Kung saan nakahiga si Tala, hindi siya mapakali. Tala, ano nangyari? Bumalik ba yung sakit mo? Dapat kasi nagpa-check up ulit tayo bago to eh. Nag-aalalang saad na nga lamang ni Inigo. Okay lang ako, medyo nahilo lang. Biglang pumasok si Dr. Enrico, na guest din sa kasal. Agad lumapit kay Tala at mabilis siyang sinuri. Teka lang, kalma lang tayo. May nararamdaman ka bang kakaiba lately, Tala? Hilo lang, saka parang naduduwal. Biglang napatingin nga si Enrico kay Inigo at napangiti ng kakaiba. Mukhang ibang diagnosis rito ah. May spare pregnancy test ba kayo dyan? Napakunot noon na nga lamang si Inigo. Dok, seryoso ka ba? Tumawa si Enrico. Siyempre hindi ako nagbibiro. Iba yung sintomas na to eh. Nagkatinginan nga sina Inigo at Tala na parehong hindi makapaniwala sa narinig. Makalipas ang ilang minuto, lumabas nga si Enrico sa CR bitbit ang test kit. Nakangiti ito ng malawak. Positive, buntis ka Tala, congratulations! Mami and Daddy. Halos tumalon nga sa saya si Inigo, mahigpit naman niyang niyakap si Tala at hindi mapigilan ang luha sa mata. Akala ko kung ano na naman ang nangyari sa'yo. Akala ko, mawawala ka ulit. Hindi na ako mawawala, Inigo. At hindi na rin mawawala ang chance nating maging masaya. Masayang nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Sa labas ng kwarto nang marinig nila ang balita mula kay Enrico. Bumalik sa pagtawa at biruan ng lahat habang si Tala at Inigo ay tahimik lang na magkayakap. Maaliwalas ang hapon at tahimik ang bahay. Nakaupo si Tala sa sofa, hawak ang kanyang tiyan habang nakatitig sa isang canvas na hindi pa tapos ang pagpipinta. Hindi na siya kasing hinagaya noon at mas malakas na siya ngayon. Masigla, puno ng buhay, at laging nakangiti. Maya-maya pa, pumasok si Inigo bitbit ang isang malaking paper bag. May nangiting nakakaloko sa mukha niya habang inilalapag iyon sa lamesa. Anong dala mo na naman? Hindi mo ba napansin? Lumalaki na masyado ako dahil sa kakakain ko. Kung ano kasing dinadala mo araw-araw eh. Napangiti si Inigo. Bawal kang magreklamo, doctor's orders yan. Kailangan mong kumain ng kumain lalo na kung ako ang nagluto. Binuksan ni Tala ang bag at natawa na nga lamang nang makita niya ang mga pagkain sa loob. Talaga ba? Doctor's order ba talaga na kumain ako ng 6 na pirasong donut, ice cream at 2 bucket ng fried chicken? Tumawa ng malakas si Inigo. Oo, si Doc Enrico mismo nagsabi niya nang bilin niya sa akin kahit ano daw gusto mo ibigay ko daw. Basta minsan lang pag unhealthy, kasi baka maging kamukha ako ang baby natin kapag hindi kita pinagbigyan. Napatawa na nga lamang ng malakas si Tala, sabay hampas sa braso ni Inigo. Grabe ka kay Doc ha, pag narinig ka niya lagot ka talaga. Biglang tumunog ang doorbell. Agad binuksan ni Inigo ang pinto at halos mapatalon nga sa gulat nang makita niya si Dr. Enrico na nakatayo roon. Bit-bit ang isang maliit na stuffed toy. Narinig ko yun ah. Hindi ako nagbigay ng prescription na donut at fried chicken ah. Napakamot sa ulo si Inigo dahil nahuli nga sa sarili niyang biro. Dok naman wrong timing ka lagi. Tumawa na nga lamang ng mahina si Enrico at dumiretso kay Tala. Kamusta ang pinakamalas kong pasyente? Wala nang hilo episodes lately? Wala na, Doc. Malakas na ako. Good. Kasi may regalo ako para kay baby.
Para paglabas niya, mas cute siya sa daddy niya. Sumilip si Inigo mula sa likuran. Dok, baka nakakalimutan mo akong nagbigay ng good genes dito. Sorry naman. Sige na nga, kalahati lang ng looks galing sa'yo. Masaya nga silang nagkwentuhan at nagbiruan hanggang sa umalis na nga si Enrico. Kinagabihan magkatabi nga si Natala at Inigo sa balkonahe habang tahimik na pinagmamasdan ng mga bituin. Parang panaginip lang ang lahat, no? Akala ko talaga noon wala na akong pag-asa na maging ganito kasaya. Saad bigla ni Tala. Mahigpit na hinawakan ni Inigo ang kamay niya. Alam mo ba kung anong natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan natin? Na kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, hindi pa rin tayo bibiguin ng pag-ibig kung handa tayong lumaban. Ngumiti si Tala. Marahan niyang sinandal ang ulo sa balikat ni Inigo. Hindi lang tayo ang lumaban, pati si baby. Sigurado akong naririnig niya tayo ngayon at proud siya sa atin. Proud na proud ako sa iyo, Tala. Hinalikan nga niya si Tala sa noo at mahigpit silang nagyakapan. Madaling araw pa lang ay halos magkandara pa na nga si Inigo sa kaba at excitement. Nang gisingin siya ni Tala dahil sumasakit ng tiyan nito. Napatalon kaagad si Inigo mula sa kama at nagmamadaling kumuha ng bag pero mali-mali naman ang mga gamit na nadampot niya. Inigo, bakit naman blender ang dinadala mo? Manganganak ako, hindi tayo gagawa ng smoothie. Napalingon si Inigo sa dalanga niya at napakamot sa ulo. Sorry, hindi ko alam kung bakit ko nadala to. Nasaan ba kasi yung bag mo? Bakit nawala pa yun? Nasa tabi mo lang, Inigo, kaya please kalma ka lang, okay? Akong manganganak dito pero mas ikaw pa yata ang nangangailangan ng doktor eh. Nang makarating nga sila sa ospital, tumakbo nga kaagad si Inigo papasok. Halos makalimutan na may kasama siyang manganganak. Hoy Inigo, ako yung manganganak, hindi ikaw. Huwag mo kong iwan dito sa hallway. Agad bumalik si Inigo hiyang-hiya nga sa sarili habang inaalalayan nga niya si Tala papasok sa delivery room. Nang nasa delivery room na nga, panay ang pangulit ni Inigo sa mga nurses at doktor dahil sa sobrang kaba. Dok, okay na po ba si Tala? Hindi ba sobrang sakit niyan? Inigo, panganganak kang tawag dyan. Normal na masakit yan. Relax ka lang. Biglang napahiyaw si Tala sa sakit ng contraction. Inigo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ang sakit-sakit na! Biglang naging seryoso si Inigo at maluha-luha pa habang inalo si Tala. Sorry na Tala. Pangako hindi na ako magiging makulit ulit. Napairap na nga lamang si Tala kahit nasasaktan pero hindi rin niya napigilang matawa sa itsura ng asawa niya. Pagkalipas nga ng ilang oras na tapos na rin ang delivery, naging successful ang panganganak ni Tala. Ang nawala sa kanila dati, triple pa nga ang binigay sa kanilang kapalit. Pero alam nilang walang papalit sa panganay nila na nasa langit na nga. Pero heto sila ngayon masaya dahil triplets nga ang kanilang anak. Lumapit si Enrico masaya ang mukha habang bet-bet nga nila ang triplets. Congratulations sa babies nyo! Healthy at malalakas. Good job, Mami Tala! Anunsyo pa nga ni Enrico. Hindi kaagad nakakibo si Inigo. Tulala at parang nanigas nga sa kanatatayuan sa sobrang kaba. Hoy Inigo, okay ka lang ba? Mukha kang hihimatayin dyan ah. Tanong nga ng doktor. Napalunok si Inigo. Nanginginig nga ang kamay habang hawak ang cellphone niya. Nag-video pala siya. Dok, 3 bata talaga yan? Hindi ako naduduling? Natawa ng mahina si Tala kahit pagod na. Yes, 3 talaga sila. Mukhang bayi to, take 1. Napangisi si Inigo at napayakap nga kay Tala. Grabe Tala, ibang klase kang magmahal. Masyado mong sineryoso yung sinabi kong triplehin natin ang pagmamahal natin sa isa't isa. Literal tuloy ng triplets. Natawa na nga lamang si Tala habang umiiyak naman si Inigo sa tuwa. Worth it ba lahat ng panic mo kanina? Oo naman. Pero teka, nasaan na yung blender natin? Sabay silang natawa. Kahit ramdamang pagod ngunit napalitan kaagad ito ng walang kapantay na saya sa kanilang bagong simula bilang isang pamilya. 5 taon agad ang lumipas. Sa isang malawak na hardin, sa likod ng bahay ni Natala,
at Inigo, naroon ang masayang halakhak ng dalawang batang kambal na naghahabulan habang bitbit ang maliliit nilang paintbrush. Nagkalat ang makukulay na pintura sa mga kamay at mukha nila. Sa di kalayuan, nagpipinta si Tala sa malaking canvas. Masaya, malusog, at puno ng buhay. Malayo na siya sa dating bersyon ng sarili niya na halos sumuko sa laban noon. Maya-maya'y lumapit si Inigo. May dala itong merienda at nakangiti habang pinapanood ang kambal na anak nila. Tignan mo nga naman, mana talaga sila sa akin, may future artist. Napatawa nga si Tala at sumulyap kay Inigo. Mana sa'yo? Ikaw na hindi marunong magkulay kahit simpleng shapes lang? Pangasar pa nga ni Tala. Nagkunwari si Inigo na nasaktan at tinilagay ang kamay sa dibdib niya. Grabe ka naman sa akin. Pero sige na nga, sa'yo na lang sila, mana. Pero syempre ako pa rin ang inspiration mo, di ba? Ngumiti lamang si Tala at marahang sinandalang ulo sa balikat ni Inigo. Oo na. Ikaw na nga ang inspirasyon ko, ikaw din ang nagturo sa akin na maging matapang at lumaban kahit akala ko. Tapos ng lahat. Humigpit ang yakap ni Inigo sa kanya. Sabay tingin sa langit tila nagpapasalamat sa lahat ng biyayang dumating sa kanila. Maya-maya pa, tumakbo nga ang triplets papalapit at yumakap sa kanila ang tatlo ng mahigpit. Mommy, Daddy, gusto din po namin maging artist katulad po ni Mommy. Napatingin si Tala at Inigo sa isa't isa sabay parehong natatawa. O sige, basta mag-aaral kayong mabuti at tandaan nyo, hindi lang pinturang mahalaga. Mahalaga din ang puso at kung paano kayo magmahal. Tumango ang triplets at muling tumakbo para maglaro. Habang pinagmamasdan ng masayang eksena, bumulong si Tala kay Inigo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, ha. Salamat din sa pagbibigay mo ng pangalawang pagkakataon na mahalin ka. Hindi kailanman magiging madali ang landas na tatahakin natin. May mga panahong masusubok talaga tayo hanggang sa puntong akala natin wala na tayong lakas para lumaban pa. Ngunit minsan sa gitna ng kadilimang yun, naroon ang tunay na pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig na hindi sumusuko kahit mahirap. Ang pag-ibig na kayang bumuo muli ng puso at buhay na minsang nasira. Dahil hindi nasusukat ang pagmamahal sa kung gaano ito kadali o gaano ito kasaya. Nasusukat ito sa kung paano kayo nagkapit kamay at lumaban ng sabay hanggang sa dulo, hanggang sa muling magkaroon ng liwanag. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Tala at Inigo. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Lianisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano
Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann-Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez,
Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero,